Ano bang sitwasyon ng pertussis sa Quezon City? Can we call it an outbreak, epidemic? Is it a crisis? Ano ba ho? Outbreak po yun, subalit ang Quezon City ay hindi nagdeklara ng state of calamity. Outbreak sapagkat nakitaan ng epidemiologist sila dyan, may epidemiologist din sila po dyan, na may ilang barangay ang tumataas na yung mga kaso at may mga bilang na namatay na talagang nagudyat sa kanila na kailangan ma-alerto po ang maraming lugar sa Quezon City. Ngayon po, nang tiningnan po nila yung record, ay mataas po yung vaccine coverage nila sa pentavalent 5-in-1 ng 2023. So ang tanong doon, anong nangyari? So diyan papasok ngayon ang tanong na bakit? Bakit nangyari? Ano meron? Una, may mga magulang na maaring hindi nila napabakunahan yung baby kasi alam mo sa 5-in-1 na bakuna, as early as 6 weeks, Hawi, dapat ibigay na yan. At 3 iniksyon ang dapat makumpleto ng baby bago masabi natin na nakumpleto niya yung tinatawag na primary series. Yung 5-in-1 na yan, kaya tinawag na 5-in-1, yan ay kontra diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenzae B. Ngayon, maaaring sa maraming lugar, malaki ho kasi Quezon City, may pocket of areas tayo na kahit na mataas yung kabuuan Quezon City, may mga lugar na nauhuli sa vaccine coverage. At yan nga ay nai-report na ng UNICEF. Alam nyo ba na between 2019 hanggang 2022, itong panahon ng pandemic, 48 million ng bata sa buong mundo ang hindi man lang nakatanggap kahit isang bakuna sa kanilang mga bansa. At sa ating bansa, ang bilang na iniulat ng UNICEF ay 1 milyon. Kasi pagkasilang pa lang, Hawi, 2 ng bakuna kagad dapat matanggap. BCG at saka hepatitis B. Tapos at 6 weeks, may oral polio vaccine ka, yung patak, na kung saan 3 rin ang dapat mo makumpleto noon at yung pentavalent nga. At pag 9 na buwan yung tigdas naman. Subalit, kami naman ay naging maingat sa pag-anunsyo kasi biro mo, sasabihin namin magpabakuna. Pero wala nang halos bakuna. Kaya sinabi rin namin, Hawi, na wala nang bakuna kasi baka mamaya sasabihin namin magpabakuna, pupunta rin yung mga tao sa health center, wala namang darat ng bakuna. So, ang Kagwaran ng Kalusugan ay ah, sa pag-a-announce nila, bukod sa sinasabi namin magpabakuna kung meron pang natitirang bakuna, ay binigyan na rin namin ng abiso na bumibili pa lang ng karagdagang bakuna. So kung ang publiko na malaman kung ganitong impormasyon, ano ngayon ang gagawin namin? Wala na palang bakuna. So lahat ba kami magkakasakit? So doon naman pumapasok ng mga aming binanggit na mensahe na sa bahay, proteksyonan niyo si baby, maliliit na bata, silang mahahawa kagad, yun ang datos po natin. Ang pagsusuot ng mask ay malaking maitutulong yan sapagkat ganito po ang paraan kung paano tayo mahahawa sa isang may pertussis o tuspirina. So ganun ang ginawa naming hakbangin at dinagdagan pa namin yung mensaheng yon. Dahil ang pertussis at tuspirina, Hawi, ay galing sa isang bakterya, yung Bordetella pertussis, merong antibiotics. So nagagamot. Hindi siya katulad ng ibang uri ng viruses na wala tayong antibiotic. So malinaw na sa mga mami, kailangan si baby bakunahan. At ang tanong nila, paano kung malalaman may pertussis at hindi nabakunahan? Sinabi rin namin yung mga sintomas o magduda na kayo kung may konting sipon yan, nangingitim yung bibig, biglang tumigil yung paghinga, malamang sa hindi tuspirina yan. So imbis na inuubo yung baby, yan ay sinusuka niya at sa atin naman, nakatatanda, ubo ng ubo, 2 buwan na, nandiyan pa rin ang ubo. So yung mga impormasyon na yon, may kaakibat ano ang gagawin. So bakuna,
magmask, magpatingin, uminom ng gamot.